guys! Welcome back to my channel. This is Jenny. So in today's video, we will going to have a Q&A at related po siya sa Shopee checkout for shipping. Anyway, shout out muna kay Phoebe for asking this question kasi nagkaroon ako ng idea na okay, oo nga, maganda to. Magandang i-share to sa inyo, lalo na dun sa mga baguhan pa lang na nag-online selling or merong mga online seller na nakaka-encounter ng mga customer or buyer na nagre-request ng Shopee checkout, through Shopee checkout, yung kanilang order. Ang sabi ni Phoebe kasi dito, meron ka bang video tutorial paano mag-checkout through Shopee link for shipping fee only at ano yung advantage and disadvantage nito? Ayan, Phoebe, wala pa akong video tutorial kung paano gumawa ng checkout link for shipping fee only, but today, I will share it to you as well as to our co-sellers here. Meron akong live demo na papakita sa inyo kung paano nyo gagawin yung checkout Shopee link for shipping fee only. And then, i-discuss na rin natin kung ano yung advantage tsaka yung disadvantage. By the way, hindi pa ako expert sa Shopee. I am just sharing what I know. I am just sharing kung ano po yung mga na-experience ko, and I think good practice na makakatulong din, of course, lalo na dun sa mga nag-start pa lang mag-online selling. Alright, so before tayo magpunta dun sa mismo kung paano gumawa ng checkout link, bigyan ko muna kayo ng scenario para lang medyo ma-visualize nyo kung bakit nga ba kung paano nag-work yung Shopee checkout link. So, una kasi niyan, marami tayong orders, right? May orders tayo from Facebook, Instagram, or even other platforms na available. And most of the customer po, ayan, ito, order from other platforms. Nire-request po nila na Shopee checkout. Kasi po, sa Shopee, mas mura talaga yung shipping fee. Compare nyo po kapag manual dadaan yung shipping process. Kasi, syempre, si Shopee, big company sila, so may contract sila, kaya napakaganda ng rates nila compare nyo kapag regular courier or regular shipping process yung gagawin nyo. So, ang mangyayari kasi niyan, yung order nyo from Facebook or Instagram, babayaran nila yung item mismo. So, like for example, umorder sila ng bag, babayaran nila yung item mismo sa inyo, ayan no, payment first, nilagay ko. And then, ang babayaran na lang nila sa Shopee is yung shipping. So, paano yon? Later on, papakita ko sa inyo. Mag quick process map lang tayo para mas maintindihan nyo. So, once nagawa nyo yung checkout link na yon, that's the time na checkout yon ng buyer. So, nilagay ko dito, checkout by seller or buyer kasi as a seller, we can also do the checkout for our buyer. Depende yan sa strategy nyo. Basta sinishare ko lang sa inyo na yes, pwede yon. Just in case meron kayong makitang opportunity dyan or iniisip nyo, pwede bang ako yung mag-checkout for my customer? Yes, pwede pong kayo ang mag-checkout nyan. Siguro sa next video, masashare ko sa inyo yan. Anyway, dun mo tayo sa checkout by the buyer. Next natin, ito na. Yung advantage saka disadvantage muna tayo. Tapos after nito, yung kung paano gumawa ng Shopee checkout link. So, ano ba yung advantage ng Shopee checkout? Una, syempre, hassle-free pickup. This is more on the seller side. Kasi alam naman natin as a seller, kapag hindi yan Shopee dumaan, kailangan nating pumunta sa courier mismo at tawag dito, doon natin ibibigay yung orders, 'di ba? Meron din naman mga courier na nagpi-pick up, pero depende kasi yan sa location mo. Pero kapag kay Shopee kasi dumaan yung order, automatic pupuntahan ka niyan sa bahay mo or doon sa address na nilagay mo as pick up address. Kaya hassle-free siya. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga courier mismo. And then low transaction fee kasi hindi mo na i-declare yung full amount nung order. Bakit? Kasi nga payment first ka, 'di ba? Nabanggit ko sa sample natin kanina, nagbayad na siya ng bag. So ang babayaran na lang dapat niya is yung shipping fee. But I would like you to know na yung pinakamababang amount na pwede niyong ilagay sa Shopee is 5 pesos.
Okay? Kaya low transaction fee, kasi ang transaction fee, i-compute lang siya dun sa 5 pesos na nilagay nyo. Hindi na dun sa total amount ng bag. Kasi nga, hindi naman nababayaran ng customer nyo yung bag sa Shopee dahil bayad na sa inyo. Low shipping fee, ayun, tulad na banggit ko kanina, mababa talaga ang shipping fee ng Shopee compare nyo kapag naka-manual or regular shipping process kayo. Kasi nga, malaking kumpanya ang Shopee, may mga contract yan, kaya very competitive ang rates nila. And then, real-time order tracking, another advantage for the seller as well as the buyer. Since madali nilang makita kung nasaan na ba yung mga orders nila. Though yung mga manual shipping process din naman ng mga couriers, meron din naman silang mga order tracking site. However, tayo kasi nasanay tayo sa Shopee. Most of the customers and buyers nasanay sa Shopee kasi user-friendly. User-friendly din naman yung mga order tracking ng ibang couriers. However nga, since sanay tayo, madali nating ma-navigate or mas komportable tayo na sa Shopee natin siya tinitignan. And then, disadvantage. Actually, ito lang yung disadvantage na nakikita ko. Because I'm also doing this process kapag may mga orders ako coming from different platforms. Dinadaan ko din sila sa Shopee kasi nga mura yung shipping fee nila. Advantage din yun sa seller part kapag mura yung shipping fee kasi syempre, mas gusto ng buyer na bumili sa'yo kasi mas makakamura sila instead of sa manual process ng shipping, diba? Okay, yung disadvantage, tulad ng sinabi ko dito, maximum refundable amount is 5 pesos. So, kung halimbawa, bag yung in-order sa'yo worth 5,000, tapos, syempre, you never know kung kailan mangyayari, nanakaw, nawala, or what, hindi mo pwedeng i-file for refund yan kay Shopee ng worth 5,000. Kasi ang dineclare mo lang naman sa inyong product listing is 5 pesos. Kasi nga, bayad na sa'yo, diba? Nag-payment first ka eh. So, hindi mo naman pwedeng i-declare yung 5,000 tapos nag-payment first. So, yan yung isa sa mga disadvantage or possible na worst case scenario na kapag nawala yung item, lalo na pagmamahalin, wala kang habol kay Shopee. Hindi mo pwedeng ilaban kay Shopee yan kasi nasa product listing mo 5 pesos lang eh. Okay, i-refund ka ni Shopee, 5 pesos lang. Hindi ka niya i-refund kung magkano talaga yung amount na nilagay mo. Kasi possible pa nga kapag nakipaglaban ka pa kay Shopee is baka maban pa yung account mo kasi you are actually doing a prohibited listing. Prohibited listing kasi yun kasi mali yung dinedeclare mo. So, bawal yun sa Shopee actually. Pero, kung hindi mo naman ifa-file na or iplalaban yun na gano'n, okay lang, wala naman problema. Pero, but then again, yun yung disadvantage na nakikita ko kapag ginawa mo yung Shopee checkout, lalo na kung mamahalin yung product mo. And I don't recommend it kung mga mamahalin yung products mo na gagawin mo siyang Shopee checkout, tapos 5 pesos lang. Masakit sa ulo yun, lalo na kapag nawala. In case mawala. Well, anyway, wala pa namang nangyayari sa akin yun based on my experience. Hindi pa siya sa akin nangyayari, wag naman sana. And I hope hindi rin mangyari sa inyo. Pero to make sure or to be sure, nilagay ko dito may tip ako dyan. No? Ask for down payment and declare the balance on Shopee. Kasi minsan, meron din ako mga item na malalaki yung amount, like 20,000, 30,000, 10,000, ganyan. Ang ginagawa ko na lang, sasabihin ko, 10% deposit sa akin, yun yung payment first nila, yung 10%, and then yung balance, i-declare ko sa Shopee. Para naman, in case mawala yung item, meron habol pa rin kami dalawa ng buyer at ako rin as a seller. Syempre, nakakaya naman sa buyer mo kapag nawala yun tapos hindi mo i-refund, diba? Kaya mas maganda na ganun yung gawin yung strategy kung mamahalin yung mga items nyo. Kung sa tingin nyo mapag-iinteresan, hindi naman sa pag-judge or what, pero alam naman natin, na nangyayari yon. Talagang merong mga nakawan or biglang nawawala. Hindi natin alam kung bakit nawawala, pero ayun. Para lang din may peace of mind kayo as a seller. So, yun actually yung naisip kong disadvantage ng Shopee checkout.
na hindi dinedeclare yung amount mismo ng order. Kasi nga, for shipping purposes lang. So, if you also have advantage or disadvantage na naiisip na hindi ko nabanggit, please share it with us para naman marami tayong matulungan sa community. Again, this community channel is built para sa ating lahat magtulungan at umangat tayong pare-pareho. Proceed tayo sa live demo kung paano kayo makakapag-create ng inyong Shopee checkout link for shipping fee purposes. So, all you have to do is go to your My Shop. Click nyo yung My Shop. And then, sa baba, ayan, add new products. So, mag-a-add lang kayo ng product. So, for example, bag yung in-order sa inyo at gusto nilang i-direct via Shopee checkout yung shipping, lagyan nyo yung picture ng product mismo na in-order sa inyo. For example, eto, bag. Lagay ko yung bag. Ayan siya. So, okay. Live demo tayo, kaya medyo matagal. Pasensya na. And then, product name. Let's say, Carken bag. 1 piece. 1 piece gray. Ayan. As much as possible, kung ano yung order sa inyo, yun ilagay nyo sa product name. And, please, never ever mention Facebook, Instagram, or any other platform aside from Shopee sa inyong product name at description. Kasi, madidelete po yan. At worse pa niyan, baka maban pa ang inyong account. Syempre po, kalaban ng Shopee ang Facebook, ang IG. Kaya, wag nyo pong ilalagay. Bawal po yun, okay? Ayan. Reminder lang, kasi may mga nakita akong minsan nilalagay nila for FB checkout. Ganun. Bawal yun. Madidelete po talaga yun. Tsaka, baka maban yung account nyo. Kaya, careful na lang. Product description. So, lalagay ko yung product description dito. Okay, so let's say for example, tapos nyo nalagay yung product name, tsaka yung product description. That's the time na i-fill out nyo rin yung other required information such as yung category, yung price, tsaka yung stock number. Ayan, sa product description, make sure na ilagay nyo dyan if in case meron kayong mga pinag-usapan or ano bang pwede, mga special special request, mga ganyan. So, ilagay nyo lang sa product description para at least documented kayo through this Shopee checkout link. So, category, let's say bag yun eh. So, bag, ayan, nasan yung bag? Bag, women's bag, ayan. Kunwari, ayan siya, bag, brand, no brand. Set price. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo na magsiset kayo ng price at ang pinakamababa nyong pwedeng ilagay dito is 5 pesos. Hindi siya pwedeng 0, hindi siya pwedeng 1, hindi siya pwedeng 2, hindi siya pwedeng 3, hindi pwedeng 4. Hindi yan magpa-proceed. Nakalagay lang dyan ganyan pero hindi yan magpa-proceed. 5 pesos yung pinakamababa na pwedeng mag-proceed or para ma-save yung Shopee checkout link. Hindi ko na-mention sa inyo, kaya 5 pesos yung pinakamababa kasi alam naman natin na ang Shopee, kumikita po sila through transaction fee. And kung 0 ang ilalagay mo dyan, wala silang mako-compute na transaction fee. Kaya 5 pesos po yung pinakamababa para meron pa rin silang makompute na transaction fee for this particular listing. So, done. And then, stock. Kung ilan yung mag-check out sa'yo. Let's say, isa muna. Variation, depende. Pero kung nakapag-usap na kayo sa Facebook, okay na yan. Pwede mo naman ilagay dyan sa product name yung color. Like, kung nilagay ko gray, no need na for sa variation. Wholesale, no need na din. And then, ito yung shipping fee na sinasabi ko sa inyo that you have to ensure na naka-turn on. So, ilalagay nyo muna syempre yung weight kasi weight is required. Let's say, 5 kilos yung bag. Tas packaging size, depende kung own packaging ang inyong gagamitin. If it's own packaging, we have a separate video kung paano i-compute yung own packaging weight based on width, length, and height na dapat meron din dito. Ilalagay nyo. Requirement yun para hindi kayo, tawag dito, ma-overcharge ng shipping fee. And then, nakalagay dyan, no, GNT Express. 0. Bakit siya 0? Kasi nakatick yung I will cover the shipping fee. Kailangan naka-turn off yan. Ayan.
ito yung sinasabi ko sa inyo, kapag for shipping fee purposes lang, make sure na itong I will cover the shipping fee is naka-off. Kasi pag tinurn on mo yan, ibig sabihin, ikaw ang magbabayad ng shipping fee ng buyer mo. Ayan, no? It means that you will have to pay for the cost of shipping. Buyer will not expect to top up for shipping. Okay? So, make sure na malinaw yan sa inyo, ha? Uulitin ko. Kapag ang link na to ay gagamitin mo for shipping fee purposes, make sure naka-turn off yan para babayaran ng inyong buyer yung 55 pesos na shipping fee. Pero if in case naman na bayad na sa inyo lahat, yung na payment first na lahat, yung item tsaka yung shipping fee, kailangan naka-turn off yan. Kasi kayo na yung magbabayad since binayaran na sa inyo. But in this particular live demo, turn off yan. Kasi ang ating link ay gagamitin for shipping fee purposes. Ibig sabihin, ang magbabayad ng shipping fee ay yung buyer. Tapos, click nyo lang yung save kapag okay na. Same thing, condition, new ba yan or used na, kailangan i-declare nyo yan. Tapos, ayun, okay na. Click nyo lang yung publish. Ayan. So, publish successfully. Ayan yung sabi. So, minsan, may mga times na hindi nyo siya makikita agad kasi nakalagay siyang under review. If that's the case, hintayin nyo lang yan ng 24 hours kasi nire-review yan ng Shopee, especially yung mga description to ensure lang na tama yung nilalagay, walang nabaviolate na mga rules sa Shopee. After nyong magawa niyan, ayan, pumasok tayo dito kanina, 'di ba, sa product listing. Etong part na to, yan, click nyo yan. Diyan nyo pwedeng i-copy link. Ito, copy link. Pagka-copy nyo ng link na yan, paste nyo kung saan nyo man kausap ang inyong buyer para makita nyo na po yung link. Kasi, ibig sabihin yan, meron na kayong ready listing for checkout ng inyong buyer and pwede na silang mag-checkout doon para ma-receive nyo yung order nila or ma-arrange nyo na siya for shipping. So, ganun lang siya kadali. Siguro kung hindi mo pa siya nagagawa, mahihirapan ko or feeling mo parang masyadong complicated. But then again, I would like to remind everybody here, mga baguhan sa online selling, huwag kayong matakot na gawin or to take action kasi promise sa inyo, maiintindihan nyo yan kapag ginagawa nyo na. Minsan talaga komplikado siya kung titignan, hindi mo magets, pero kapag ginawa mo na, maiintindihan mo kung paano siya nagwo-work. Kaya please take action. Huwag tayong puro nood ng video, huwag puro isip ng isip lang. Sayang naman yung idea kung hindi natin siya ginagawa, 'di ba? So, ayun lang, I hope nakatulong sa inyo yung video na to. If you have any suggested topic, let me know. And don't forget to share kung sa tingin nyo meron mga magbe-benefit sa information. And kung merong hindi malinaw, feel free to comment. Kung sa tingin nyo may mali ako nasabi, feel free to comment para din ako matama ko rin kung ano yung sa tingin kong mali pala. Okay? Huwag kayong matakot mag-share. Lahat ng bagay na alam nyo, lalo na kung sa tingin nyo makakatulong, it's meant to be shared. Ayun lang. Thank you for watching, guys. Please do like and subscribe. Bye!